In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan mang panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin. Ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya. Ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sinumang nagnais maging una ay dapat maging huli sa lahat. At maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Sirach chapter 2, ang Ebanghelyo ngayon, itinuturo sa atin ni Jesus ang tunay na kahulugan ng pagiging dakila sa mata ng Diyos. Ang pagpapakumbaba at paglilingkod sa halip na maghangad ng posisyon o kasikatan, tinatawag tayo ni Kristo upang maging tulad ng isang bata. Masunurin, mapagpakumbaba, at may pusong bukas sa pagtanggap sa Diyos. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Sirach, pinapaalalahanan tayo na ang pagsunod sa Diyos ay may kasamang pagsubok. Sinabi rito na ang sinumang naglilingkod sa Panginoon ay dapat maging handa sa mga pagsubok at tukso. Subalit, ang may pananampalataya ay hindi matitinag, sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Mga halimbawa ng pagbabago sa panahon ngayon at tugon ng simbahan sa pandemya at pagpapahalaga sa pananampalataya. Maraming simbahan ang nagbukas ng online masses upang patuloy na mapalakas ang pananampalataya ng mga tao.
Pinalakas ang gawaing kawang-gawa para sa mga mahihirap at may sakit. Sa makabagong teknolohiya at pananampalataya, maraming kabataan ang nalilito sa kanilang pananampalataya dahil sa maling impormasyon online. Ang tugon ng simbahan, mas pinatibay ang online catechism, webinars at social media. Evangelization. Sa krisis sa moralidad at krisis sa pamilya, pagkalat ng kultura ng materialismo, pagwawalang bahala sa kasal, at pagbababa ng pagpapahalaga sa pamilya. Ang tugon ng simbahan, mas pinalakas ang programa ng Prekenas Marriage Encounter at Family Formation Seminars. Paano natin babaguhin ang ating pagkakamali? Una, pagninilay at pagsisisi sa kasalanan. Ang sakramento ng kumpisal ay isang mahalagang paraan upang bumalik sa Diyos at magsimulang muli. Ang pagpapakumbaba at pagtanggap ng pagkakamali. Sa halip na magmataas, kailangan nating matutong magpakumbaba at tanggapin ang ating pagkukulang. Pangatlo, ang paglingkod sa kapwa. Ang tunay na kadakilaan ay hindi sa kapangyarihan, kundi sa paglilingkod, gaya ng itinuro ni Jesus. Manalangin tayo para sa lahat ng mga may sakit, lalo-lalo na sa ating minamahal na Santo Papa, si Francisco, at naghihirap. Mahal na Panginoon, sa gitna ng aming pagsubok at karamdaman, lumalapit kami sa iyo na may buong pagtitiwala. Inaabot namin sa iyong mapagpalang kamay ang aming mahal na Santo Papa, Francisco, at ang lahat ng may sakit, yaong nasa ospital at yaong nakikibaka sa kanilang kahinaan. Ipagkaloob mo sa kanila ang kagalingan ng katawan at kaluluwa. Pagpalain mo rin ang mga doktor, nurse, at lahat ng nag-aalaga sa kanila. Bigyan mo ng lakas ang kanilang pamilya at kaibigan upang patuloy silang maging sandigan sa oras ng pangangailangan. Panginoon, naway maunawaan namin na ang tunay na kadakilaan ay hindi sa pagiging una, kundi sa paglilingkod. Tulungan mo kaming magpapakumbaba, magmahal at lumapit sa iyo ng may pusong tulad ng isang bata. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Biblia, kay San Marcos chapter 9 at sa Sirach chapter 2. Catechism of the Catholic Church 1937 to 24 and 2447. Pagtuturo ng simbahan tungkol sa pagkakawanggawa at pagpapakumbaba.
Pope Francis Homily 2019, Feast of St. Francis of Assisi. Pagtuturo sa tunay na kadakilaan sa pamamagitan ng pagiging mapagpakumbaba at mapaglingkod. Compendium of the Social Doctrine of the Church. Patnubay ng simbahan sa paglilingkod at pagiging tapat sa Diyos sa gitna ng pagsubok. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!